Sa kanya lang ako kabanata 2, babala. Kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala si Cassie sa nangyari. Ang text na natanggap niya mula kay Lucas Monteverde ay paulit-ulit niyang binabasa. Tila bang sa bawat salita, nararamdaman niya ang bagsik at bigat ng intensyon nito. You're interesting, Cassandra. We're not yet done. Hindi niya alam kung matatakot siya o kikiligin. Pero, isang bagay ang malinaw. Delikado ang larong papasukin niya kung hindi siya lalayo agad. Baka naman trip niya lang to, bulong niya sa sarili, habang naglalakad papasok sa maliit niyang opisina. Pero, bago pa siya makaupo, may bumati sa kanya. Miss Cassandra de la Cruz? Tanong ng isang security guard mula sa baba. Opo, sagot niyang naguguluhan. Menit padala po ng sasakyan, hatid daw po hires ng lunch meeting. Lunch meeting? Monteverde Corp po. Halos mahulog ang hawak niyang bag. Hindi ito pwede. Ngunit bago pa siya makatanggi, isang itim na luxury car ang huminto sa tapat mismo ng building. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Matangkad, nakaitim na suit, naka-shades, bodyguard. Halatang hindi basta-basta. Miss Cassie, hinihintay po kayo ni Mr. Monteverde. Pero, hindi ako nag-confirm sa kahit anong meeting. Hindi daw kailangan, basta sumama ka raw. He insists. Hindi siya nakapalag. And as much as she wanted to resist, may partes na gusto niyang malaman kung bakit siya, isang simpleng babae, ang gustong makausap ng isang lalaking katulad ni Lucas Monteverde. Sa loob ng sasakyan habang tahimik, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Anong gusto niya sa akin? Ang Monteverde Lounge ay isang hindi basta-bastang restaurant. Exclusive ito para sa mga VIP at board members ng kumpanya. Kaya't nang ipasok si Cassie roon, agad siyang nabalot ng kaba. Ang bawat detalye ng lugar, mula sa chandeliers hanggang sa musical instruments na umaalingaw-ngaw sa paligid, ay hindi mukhang para sa isang tulad niya. Pero naroon siya, pinaupo sa harap ng isang lalaking alam niyang hindi niya dapat kalabanin. Lucas Monteverde. Nakarelax itong nakaupo, hawak ang baso ng alak habang siya ay tahimik nakatitig sa kanyang baso ng tubig. Hindi ka ba magsasalita? Tanong ni Lucas, matay nakatuon sa kanya. Hindi ko po alam bakit ako naririto, sagot ni Cassandra na halos pabulong. Ngumisi si Lucas, mabagal, mapanganib. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, we're not yet done? Kasi lang po, nangyari lang yung aksidente. Hindi ko sinasadya. Alam ko, putol niya. Pero minsan may mga aksidenteng itinadhana. Napalunok si Cassie. Hindi niya alam kung kinikilig siya o natatakot. Wala po akong balak manggulo sa inyo. Wala rin akong balak palampasin ka. Tahimik hanggang sa muling nagsalita si Lucas. Mas seryoso ngayon. May lalaking tumawag sa'yo kanina. Miguel? Napakunot noo siya. Kaibigan ko yon, matagal na. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Hindi ko gusto ang ibang lalaki na nakapaligid sa'yo. Nanigas ang katawan ni Cassie. Doon niya unang nakita ang tunay na anyo ni Lucas. Hindi lang CEO, kundi isang lalaking sanay sa kontrol, sa pag-angkin. Hindi mo ako pag-aari, mahina niyang sabi. Pilit na pinatatag ang loob. Lumapit si Lucas. Idinikit ang mukha sa kanya. Hindi pa. Bulong niya.
Pero darating tayo dyan, Cassandra. Please like, share, and subscribe para sa susunod na kabanata ng ating video. Maraming salamat!